Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Narito na naman tayo, katatapos lang natin sa maghapong trabaho. So nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon sa buong maghapong gabay niya sa atin. So nandito ako ngayon sa roof deck namin, napakalakas ng hangin. Roof deck ng trabaho pala. Ayan o. So matatanaw nyo dito yung BGC Taguig. Ayan guys, so haggard na haggard tayo kasi mag 12 hours duty maghapon. Pasensya na rin kayo sa sa sound natin kung malakas yung hangin kasi bumabangga sa ating sa ating microphone. So, kwento ko lang Yuyuko ako kasi malakas yung hangin. Yan, wait lang kasi medyo malakas yung hangin, medyo tatama sa sa magre-reflect sa sound ng ating mic. So share ko lang ang sarap sa pakiramdam kapag meron kang kakwentuhan na nagkaroon din ng anxiety disorder o nervyos share ko lang dito sa building kasi may nakakwentuhan akong isang gwardiya din, isang gwardyang babae matanda, siguro nasa na siya, nasa 40 plus. So nagkaroon siya ng anxiety disorder pero nalampasan niya na. Ang sarap sa pakiramdam dahil nagkakaintindihan kayo. So napakasarap kausap kapag ang kausap mo is yung nagkakaintindihan kayo na about sa sakit nyo, ganyan. Kumbaga dati hirap na hirap kayo sa sakit nyo, so ngayon parang pinagtatawanan nyo na lang dahil syempre nalampasan nyo na yun. Ganun din siya, nalampasan niya na rin yung pagsubok. Tapos nagkakashare kami ng mga pinagdaanan about sa anxiety disorder. Yung sa kanya, yung anxiety disorder niya parang nagmula yon nung iniwan siya ng asawa niya. Iniwan siya ng asawa niya, tapos syempre kinimkim niya yon, tapos syempre yung bigat, yung mga stress, andyan na yung paano ko pa lalakihin yung mga anak ko. Yun yung pinagmula ng anxiety disorder niya yung pinag-share namin, yung pinag-usapan namin yung yung sa akin kung saan nagmula. So alam niya talaga, marami siyang alam pagdating sa anxiety disorder. Alam niya rin na pinayuhan niya rin ako, although na 100% recovery na tayo, andun pa rin yung niya, yung kumbaga yung malalaman mo sa kanya na marami siyang pinagdaanan talaga pagdating sa anxiety disorder. Na-share ko lang ito dahil marami kasi nawawala ng pag-asa marami yung nag-iisip na hindi sila gagaling, marami yung naniniwala na ang anxiety disorder ay nandyan lang habang buhay na nakasama mo. Maraming maling paniniwalang ganyan So na-share ko to para bigyan kayo ng pag-asa na mali yung mga ganyang paniniwala. May mga gumagaling kay anxiety disorder, basta 100% kang maniwala sa mahal na Panginoon na pinagaling ka niya. So, lagi mong patutunayan sa kanya na hindi ka natatakot sa mga sintomas na 100% kanyang pinagaling. Pero bago mo mapaniwala yung sarili mong ganyan, na 100% kang gumaling, marami kang pagdadaan ng pagsubok. Marami kang pagsubok na kailangang patunayan sa mahal na Panginoon, na marami kang pagsubok na kailangan patunayan sa Kanya upang sa ganun malampasan mo yung pagsubok na yan. Pagsubok lamang sa atin itong anxiety disorder. So yun lang, na-share ko lang dahil ang sarap siya kausap, masarap kausap si Madam. Nagulat na lang ako, tapos basta same symptoms yung mga naranasan namin dati, same symptoms, alam niya yung bigat. Sinare niya rin sa akin yung mga paracetamol na iniinom niya, yung mga pantanggal ng niya dati, ng mga sakit sa ulo, ganyan, sinare niya sa akin. Dami namin pinag-usapan. So ang may advice ko lang sa mga nagda-doubt pa rin dyan about sa kanilang mga nararamdaman, napakarami po talagang sintomas ng anxiety disorder. Napakarami sintomas dyan. Nandyan yun, akala mo may sakit ka na sa puso.
naramdaman ko na rin yan. Naramdaman ko rin yan. Kala ko may sakit sa puso. Tapos kala ko meron na akong sari-saring sakit pagdating sa ulo. Yung mga iba't ibang, ang dami mo kasi mararamdaman. So itulan tayo saglit kasi malakas yung hangin. So ito, medyo haggard tayo dahil sa maghapong duty. Lakas ng hangin. Pasilip ko muna to sa inyo kasi malakas yung hangin. Ayan, guys. Time check is 6:18 PM. Kaka-out ko lang. Medyo haggard tayo kasi 12 hours duty maghapon. Medyo pansin nyo naman, medyo sa mata natin, medyo haggard. Pero wala nang anxiety yan. 100% ng pinagaling ng mahal na Panginoon. Tinanggap ko yan ng buong puso. And guys, kitang kita dito yung tagig, no? Ayan. At maidagdag ko na rin, no? Pilitin yung lumabas sa inyong mga kulungan, sa inyong mga shell. Yung shell na sinasabi ko, yung kunyari nasa bahay ka, no? Parang comfort zone mo lang yung bahay nyo. Subukan mong ilabas o ilagwa yung sarili mo dyan. Kasi once na nagawa mo yun, unti-unti mong teka lang, sangangin. Once na nagawa mo yun, guys, na nailabas yung sarili mo sa yung comfort zone o sa yung shell, once na nagawa mo yan, unti-unti mong matatalo si anxiety disorder. Katulad ng mga advice ng mga naka-recover kay anxiety disorder, na pilitin yung gawin yung lahat ng ginagawa nyo dati. Kung ano yung mga ginagawa nyo dati, pilitin yung gawin. Base sa aking experience, unti-unti yung gawin yan. Unti-unti, paunti-unti, step by step po talaga yan. Kasi hindi mo malalampasan ang anxiety disorder kapag patuloy kang nagpatakot o nagpalinlang sa kanya. Paniwalaan nyo ako, guys, dahil dinanas ko ang dinanas nyo. So lakas lang ng loob. Lagi kang manampalataya sa mahal na Panginoon. Hindi ako pastor o ano paman. Ito lang po talaga yung pinakasusi, paulit-ulit kong sinasabi. Patunayan mo sa mahal na Panginoon, harapin mo yung takot mo. May mga times na papasok talaga yung takot. Ako man dati, papasok ako ng trabaho. Sa kalagitnaan, papuntang trabaho, umaatake talaga siya. Pero, ang pinasok ko lamang sa aking isipan, Lord, hindi mo ako pababayaan. Lagi kitang kasama. Hindi ako umatras, hindi ako umuwi. Talagang paulit-ulit yun. Ilang beses ko pinagdaanan yun. Kaya alam ko kung ano ang hirap ng mga pinagdadaanan nyo. Dahil dinanas ko rin po yan. Pasensya na po kayo sa sound. Kasi medyo malakas talaga yung hangin dito sa roof deck, no? Kasi may bagyo yata. So dito muna tayo sa dati. Guys, patuloy lang sa hamon ng buhay. Sa buhay may anxiety disorder, malalampasan nyo rin yan. Sadyang ganyan lang talaga ng anxiety disorder. Marami kang pagsubok na pagdadaanan. Katulad ko noon, talagang inip na sa aking paggaling. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, pabilang-bilang ako na ganyan. Pero hindi pala yun yung sagot. Talagang kailangan harapin mo yung takot mo.
harapin mo yung takot mo. Manampalataya ka, araw at gabi ka manampalataya. Yung pananampalataya, yung pagharap mo sa takot mo araw-araw, ayan, isang pagpapakita ng pananampalataya yan sa mahal na Panginoon. Ayan lang po talaga, kahit anong counseling na pagdaanan mo, kahit anong counseling pa yan, kahit anong gamot pa yan, hindi ka gagaling dyan. Although maliliwanagan ka sa counseling, pero hindi yan yung pinakasagot. Ang pinakasagot talaga, yung faith mo kay God talaga. Yan talaga yung pinaka, kahit sinong dumanas ng anxiety disorder, itanong mo sa kanila kung ano yung number 1 na makakapagpagaling sa kanila. Number 1 talaga, faith in God. Ayan po yung number 1 sa lahat na nagsuffer ng anxiety disorder. Kailangan ipakita mo sa mahal na Panginoon yung pananampalataya mo. Araw-araw yan, araw-araw mong ipakita sa Kanya. Diyan ka gagaling eh. Kasabay niyan, ipanalangin mo sa Kanya, ibulong mo sa Kanya yung mga kahinaan mo, kung saan ka nakatatakot, at ihiling mo sa Kanya na bigyan ka ng tapang at lakas sa araw-araw upang hindi ka madaig ng takot. Ayan lang po yung ginawa ko noon. At tinulungan ko yung aking sarili sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansya. Psychological lamang po ang anxiety disorder. Nasa isip lang natin kung ano itinanim natin sa utak natin, yun yung mga nararamdaman natin. Although nandyan po talaga yung mga napakabigat na sintomas, katulad ng pagbigat ng ulo, pananakit ng ulo, pagkabog ng dibdib, yung mabilis, naranasan ko dati yan, yung mga masasakit na likod, pagpapawis ng kamay, panginginig, panlalamig, lahat po yan, naranasan ko po yan. At sure ako na halos magkakaparehas tayo na nararanasan eh. So yun lang, ang pinakasusi talaga, faith in God. Tulungan mo yung sarili mo, mag-ehersisyo ka, huwag kang matakot sa mga kinakain mo, kumain ka ng masusustansya. Yun lamang po. Maraming salamat guys sa pagsuporta nyo sa ating channel. Malapit na tayo ma-monetize, no? So kung isa ka man ngayon sa nagsasuffer ng anxiety disorder, paki-like, paki-share mo naman, paki-subscribe, mag-comment ka na rin kung may katanungan ka, kung masasagot ko yan ay magre-reply naman tayo. So ipasilip ko lang sa inyo guys yung ating view dito, kasi napakaganda pag gantong hapon, overlooking. So pasensya na kayo sa sound kung medyo pangit kasi sumasalubong yung hangin, no? Ayan guys, silip ko sa inyo. Ayan, BGC Taguig guys. Ayan, BGC Taguig po yan. Ayan, kitang-kita yung building. So dito naman, yan, liliit na ng mga sasakyan. Silip ko sa inyo yung kesa. Pauwi na ako ng bahay nito. So, papadyak na naman tayo. Malaking naitulong din sa akin yung ko, pagbibisikleta ko. Na-overcome ko yung hingal, yung hirap sa paghinga. Na-overcome ko yun sa pamamagitan ng pagbabike, pagbibisikleta. Kasi bike to work ako eh. Ginawa ko talaga bike to work. Papunta, papasok, pabalik ng bahay, yan. Bike to work tayo. Siyempre, papasalamat tayo. Number 1 talaga sa Panginoon. Siyempre, siya yung nagbibigay ng tapang at lakas sa atin sa araw-araw. At siyempre, gabay
sa araw-araw. Hindi lamang sa atin, pati sa atin sa mga pati sa ayan, so ang ganda. So guys, hanggang dito na lang, no. Maraming salamat.